Hello, Lorenians! Sasagutin natin po ang inyong mga katanungan at ikukwento ko po sa inyo yung paano ko nakilala si Habibi, kailan at paano po nagsimula yung aming love story kuno. Almost 1 year na po. Almost. Ilang days na lang po ay 1 year, mag-iisang taon po kami ni Habibi. We consider ourselves together the day we meet. Nung pong magkakilala kami, pareho po namin decision na yung pagkakakilala namin yun ay we decided na yun po yung umpisa ng aming story. Nag-umpisa po yun last year. But prior to that po, I was in a toxic relationship. Nung I take time for myself to heal myself. Kasi nung yung mga nakaraang taon na po yun, sobrang toxicated. Sobrang toxic po talaga ng aking... contaminated po ako ng toxicity that time. Dahil nga po sa... Hindi ko alam yung gagawin ko kasi mahirap po kapag nasa toxic na relasyon. Kahit kaibigan yan o romantic, mahirap pong ang aftermath ng toxic relationship. I was in a broken state that time. Nagpatong-patong na po yung yung mga baggage, nagpatong-patong po that time. So, hindi ko alam na yung kinakapitan ko, lalo ako pong lumulubog. Kasi nga, I was in a broken state, hindi po ako fully healed. Gaya nga sinabi ko, nung namat po yung asawa ko, hindi ko po siya i-process ng tama yung pagluluksa. Emosyon ko po na yun, tinatakpan sa pamamagitan ng i-distract ko yung sarili ko, mag-meet ng mga kaibigan, lagi akong wala sa bahay, lagi po akong nagbibiyahe, just to, para hindi lang ako mapag-isa. Habang po ginagawa ko yun, I feel miserable. Kaya lang, hindi ko alam kung ano ang gagawin ko, kaya, yun nga, I try to travel, kung saan-saan po ako nakakarating. Kapag po may nag-i-invite sa akin, kahit po pagod ako, punta pala po akong inaayawan. Kahit minsan po na alam ko na hindi naman ako at home doon sa pinupuntahan ko, hindi po ako masaya doon, pero pumupunta pa rin po ako. Siguro dahil nga gusto kong i-distract yung sarili ko, but that time po hindi ko alam na I was so broken inside. Marami po akong emotional baggage na dala. May karelasyon din ako that time na, alam niyo yung sinasabi sa'yo na mahal ka pero miserable ka, talaga kayong connection, na puro salita lang, wala kayong connection. Dinel ko rin din po yun kasi hindi ko naman, para bang kumbaga mas okay na yun kaysa mag-isa. Kasi akala ko mas okay yung may kasama ka kahit papano. Which is maling-mali talaga. Maling-mali po ang piliin nyo na may makasama lang kayo. Hanggang so dumating na time na, na burn out ako. Nag-decide po ako na tapusin. Tinapos ko nga yung ugnayan ko dun sa taong yun. Nag-ano po ako ng oras sa sarili ko. Talaga pong nag-research ako kung ano yung... At saka, nung pong napag-isa ako ng 10 buwan, doon ko po nakilala, marami po akong na-discover sa aking sarili. Marami po akong natuklasan na yung mga childhood po na pinagdaanan ko na hanggang ngayon po ay kumbaga nadala ko po siya sa paglaki. I take time po na i-heal po yung sarili ko. So yun nga, nag-research ako, mga informasyon na makakatulong. Prioritize ko po yung sarili ko. Kasi nung una, hindi ko po labo yung sarili ko. Inuuna ko po palagi yung ibang tao. Huli na ako. Natuto po ako na unti-unti. Hinahanap ko na po yung sarili ko. Masayahin ako. After nung naka-recover nga ako dun sa pagka-depress ko dun sa nung nagka-aneurysm ako, sumaya po ako ulit eh. Kaya lang parang nag-back to back to broken state. Nahanap ko po yung sarili ko na yun na masayahin, yung easy lang sa life, masaya, positive. Nahanap ko po siya. Bakit ganito? Take time to be alone. Talaga pong sinadya ko na mapag-isa ng medyo mahabang panahon para po i-heal yung sarili ko. Yung within 10 months na po yun na mag-isa ako, wala po akong ginawa kundi i-spend yung time sa sarili ko. Kasi gusto ko talaga that time mapag-isa kasi
Wala eh, parang kumbaga empty cup na eh. Hindi lang po emotionally na tinatry kong i-heal yung sarili ko, kundi po psychologically, at saka physically. Try ko pong pagsamahin po yung mental health, yung physical health, at saka po yung emotional. Kasi sinabi ko rin po sa sarili ko na ako muna bago ibang tao. Kahit pala gaano ka mapagbigay, may mga tao po na hindi makukontento sa'yo. So sabi ko, mula ngayon, uunahin ko yung sarili ko bago yung iba. Sabi nga nila, 'di ba, kahit yung sa eroplano, uunahin mong maglagay ng mask bago mo tulungan yung kasama mo. Kahit anak mo yan, uunahin mo yung sarili mo. Kasi, paano ka makakapag-function na tumulong kung ikaw mismo hindi mo inuna yung sarili mo. Mga maliliit na bagay po, talaga pong baby step ang ginawa ko na to heal myself. So hanggang sa yun nga po, nakilala ko si Habibi. Proceed po tayo doon sa kung paano ko nakilala si Habibi. Magdi-December po yun. Ang contact ko lang po nung time na yun ay yung best friend ko. So, nung December po, dito siya sa akin nag-spend ng halit ng December. Since mag-isa lang din po siya sa apartment niya. So, lagi po kami yung magkasama. Tapos siya, nagtatrabaho siya at nag-aaral. Foreigner. Hindi siya Pilipina. Ano lang din siya, dayo lang din siya dito sa Germany. So, kapag may day off siya or may free siya, lagi po kami yung nagbabanding. Yun, pumupunta kami sa iba't ibang lugar. Minsan, bumibisita siya dito, o ako doon sa kanya. No? Since dito ako nag-spend sa'yo ng December, sabi niya, doon tayo mag-spend ng New Year's Eve sa bahay ko, sabi niya ganun. So, ako naman, okay, why not? Kasi mas mabuti yun kaysa mag-isa ako. Sabi ko, nagpunta din po pala kami sa Paris prior to that year. So, yun nga, nag-spend ako ng New Year's Eve sa kanya. Yun, nung midnight po is, siyempre, January 1, which is birthday ko. Naglagay siya ng pinaganda niya ako. Meron siyang inanda na cake para sa akin. Sabi niya, i-blow mo mag-wish ka muna, tapos i-blow mo yung candle. Mag-wish ka before mo i-blow yung candle mo. So, yun nga po, nag-wish ako. Sabi ko, wish ko na sana makatagpo tayo ng tao na mamahalin tayo kung ano tayo. Hindi yung kung ano ang benepisyo natin sa kanila. Yung wish ko na ito ay hindi lang para sa akin, kundi para sa'yo. Na ikaw, makatagpo ka rin ng totoong tatanggap at magmamahal sa'yo na hindi benepisyo mo para sa kanila. Yung friend ko na po yun, siyang divorce. Nakaranas din siya ng hindi maganda sa ex niya. Hanggang sa kinalimutan ko na siya. 4 months later, medyo na ako datanim, medyo okay na ako eh. So, pumunta po ako sa dating site. Yes! Pumunta po ako sa dating site. Nagsumilip-silip po ako doon. Tapos, gumawa ako ng account. Actually, gumawa talaga ako ng account. Then, mga 2 days ko sa dating site, maraming nagme-message sa akin. Tapos, gusto nilang mag-meet. Sabi ko, hindi ako mag-meet. Nandito lang ako para may makausap. Sabi ko, hindi ako mag-meet. Ang karamihan sa kanila, nagagalit kasi sabi nila, hindi ka pala mag-meet. Anong ginagawa mo dito? Hanggang sa napaisip ako, sabi ko, bakit nga ba nandito ako kung hindi ko sila i-meet? Hindi, sasayangan ko lang yung mga oras nila. Hindi pa siguro ako fully healed. Mai-interrupt lang yung healing ko kapag nanatili ako dito. Kasi parang parang natutoxicated din yung vibes kasi alam mo yung nag-i-expect sila na pag kinausap mo sila ay mag-imimit mo sila. So sabi ko, hindi ito yung para sa akin. Biglang sa akin si Habibi. Nag-message sa akin si Habibi. Ano ba yun? Sabi niya, taga Philippines ka pala. Sabi niya, alam mo, may dream makapunta ako sa isang isla. Gawa tayo ng fire, yung fire. Tapos mag-grill tayo ng fish. Alam niyo kung saan ako naging interesado? Naku, kinikilabutan ako talaga. Alam niyo kung saan ako naging interesado? Doon sa tanong niya na, do you believe in karma? Nung tanong na yun, talaga lang nagping sa tenga ko. Ano ba yun? Talagang nagka-interest ako sa kanya dun kasi parang feeling ko,
magkakaroon ako ng connection sa taong ito kasi deep siya eh. Ako may mga ganun na kasi ako nung I was started healing. May mga deep na akong ganun na thinking eh na mga alam mo yung parang spiritual. So nung tinanong niya ako ng ganun, talagang nagka-interest ako na kausapin siya. So instead na mag-type, tinawagan ko. Tinawagan ko talaga siya. Sabi ko, bakit mo na itanong? Sabi niya, I don't know. I just feel like ramdaman ko lang na gusto kong itanong sa'yo. Parang may connection ako sa'yo. Sabi, first na call na yun, umabot ng 2 oras. Umabot ng 2 oras kung ano-ano ang napag-uusapan namin. At napakaganda po ng usapan namin. Napaka-friendly. Ang mafe-feel mo na meron kang connection, may nakakaintindi sa'yo at alam mo yung palitan kayo ng yung intelligence. Intelligence ba yun? Yun. Parang feeling ko may nakakagit sa akin at nagigets ko siya. Ang soft ng flow ng usapan. Nung time na yung pala na nag-usap kami ng 2 oras. Ewan ko, talagang sinabi ko lahat sa kanya. Lahat. Alam niya lahat. Wala ako ni isang itinago. Alam niya lahat. Sinabi ko yung sitwasyon ko, yung kapansanan ko. Sinabi ko na hindi ako naghahanap ng karelasyon. Gusto ko lang makipagkaibigan. After 2 hours, sabi ko, sige, matutulog na ako. Good night na. Alam mo, nagustuhan ko sa kanya kasi hindi siya katulad ng ibang nagme-message sa akin na binubumba ka ng message. Ang nagustuhan ko sa kanya, 1 message lang, good morning lang yung sinabi niya. Tapos na. Tapos, hanggat hindi ko sinasagot yung message na yun, hindi siya nagme-message. Yun ang nagustuhan ko sa kanya talaga. Kasi, karamihan kasi nang nandun, binubumba ka ng kinukulit ka ba, binubumba ka ng messages. Tapos sasabihin pa, hello, why you're not texting ba? Ako lang pinipressure ako. Tapos na ako sa mga ganong klase ng energy. Wala na talaga akong tolerance sa mga ganon. Kaya siya nagustuhan ko siya kasi hindi niya ako, parang feeling ko hindi niya ako pinipressure. Kinabukasan na yun eh, mga alas 8 yata. Alas 8 nag-message siya, sabi niya, okay, gusto mo ba na tawagan kita? Pasensya na, ngayon lang ako nakapag-message sa'yo. Kasi yung father ko, sabi niya, nagkaroon ng accident. Pero thank God, okay naman siya, walang masamang nangyari. Sinamahan ko siya dun sa insurance. Sinagot ko siya, sabi ko, alas 9 na pala yun ng gabi. Sabi ko, ay wag kang tatawag na kasi hindi natin namamalayan yung oras eh. Gusto ko nang matulog. Sabi ko, wag kang tatawag kasi matutulog na ako. Kasi alam ko nung time na yun na kapag tumawag siya, abutin kami ng ilang oras na naman. Kasi sabi ko, wag kang tatawag kasi matutulog na. Ang panahon na yun, bakasyon po siya. May 2 weeks siya na bakasyon. Tapos, bakasyon siya, pero yung weather, ang sama-sama, panay ulan. Ang lamig at panay ulan, wala talagang kaaraw-araw. Sabi niya sa akin na, alam mo, ikaw yung pinakamagandang nangyari sa bakasyon ko. Kasi sabi niya, next week magtatrabaho na, sa Monday, next week magtatrabaho na ulit ako. Pero, pasalamat ako kasi, kung may magandang nangyari sa bakasyon ko, ikaw yung nakilala kita, sabi niya ganun. I don't take it seriously ba? Parang ganun. Hindi ako nagpapabulag. Sana makita kita. Sabi ko, oo, sometimes, sabi ko, Again, Van, sabi ko sa nag-German, kumusta ka na? Anong ginawa mo ngayon? Kumusta yung araw mo? Sabi niya. Kinakamus niya at kumusta niya ako. At yun naman ang gusto ko din na at the end of the day, yung pagdating ng gabi o pagdating ng umaga, yung bang may magkakamusta sa'yo. Yun naman, sabi niya, anong ginawa mo today? Sabi ko, may therapy ako ngayong araw. Sabi niya, may gagawin ka pa ba? Sabi ko, oo, pupunta ako ng city kasi kukuhanin ko yung referral para sa therapy ko kasi ubos na yung session ko. Anong gagawin mo pagkatapos? Sabi ko, wala, matutulog ako kasi natutulog ako sa tanghali kako. Ang nagustuhan ko sa kanya, siya man of few words. Yun talagang pinaka nagustuhan ko. At saka siya, hindi siya madada. The way he talks, sobrang napaka-gentle. At yung nagustuhan niya, yung talagang vibes niya. Magtatrabaho na ako next week pwede ba kitang i-meet? Sabi niya, kahit saglit lang, gusto lang kitang makita.
Ako naman, kampante na ako ng time na yun kasi panatag yung loob ko sa kanya eh. Wala ako yung, alam mo, yung nervous or yung anxiety. Wala ako nun. Talagang napaka ng energy niya para sa akin. At peace ako. Wala akong takot at confident ako na i-meet siya. Wala akong nararamdaman na nervous or something. Wala talaga. Siguro, dahil din, nag-heal din ako that time. Nawala yung mga anik-anik. So, sabi ko, sige, meet tayo. Sabi niya, siguro, darating ako dyan sa'yo ng alauna. Susunduin kita ng alauna. Sabi ko, sige, alauna. Sabi niya, saan? Ibigay mo sa akin yung address. Sabi ko, teka lang muna, isend mo sa akin yung plate number ng car mo. Sabi niya, bakit? Sabi ko, basta, mahirap na. At least kung malay natin, narcissist o kaya psychopath yung ma-meet natin. Kaya sabi ko, isend mo sa akin yung ng car mo. So, sabi niya, sige, sandali lang hanapin ko. So, sinend niya sa akin yung picture ng car niya. Tapos, sabi niya, gumagabi na, sabi niya, uy, ano ba yan? Hanggang ngayon, di mo pa binibigay sa akin yung address mo. Saan mo kita susunduin? Ako, syempre, wais, natuto. Binigay ko yung address doon sa harap ng train station. Yung train station po, mga 3 minutes walk po from kung saan po ako nakatira. Binigay ko yung, bus stop doon sa harap ng train station. Tinalangka ako, maaga ako, talagang pinaghandaan ko din, no? Syempre naman, pinaghandaan ko din. So, pumunta ako, mga 15 minutes earlier, kasi gusto ko, bago siya dumating, nandun na ako. Ang nangyari, palabas pa lang ako ng bahay, tumawag na siya. Tumawag na siya. Tapos, ang bunga niya sa akin, kasi hindi niya ako pinapangalanan eh. Hindi niya binabanggit yung pangalan ko. Nung tawag na yun, ang bunga niya sa akin, Lorena. Ganun, Lorena. Sabi ko, yes. Sabi niya, where are you? Sabi ko, where are you? I'm in front of the train station. I'm already here. Yung harap ng train station din, papasok nun yung strasse kung saan ako nakatira. So, sabi ko, sige, pumasok ka. Pumasok ka dyan sa street na yan. Pumasok ka lang ako sa street na yan. Ayun, pumasok nga siya. Nagda-drive siya. Nakita niya ako. Kita niya ako dun sa street. Kasi paalis na nga ako. Papunta nga dapat ako doon. Nakita ko siya. Nag-hello ako. Hello, hi. Sabi ko. Inano niya binuksan niya yung, nakatayo ako ng ganyan. Tapos, tumingin siya sa akin. Tapos, binuksan niya yung, nagbinuksan niya yung car. Okay lang ba na pumasok ka na sa car? Sabi ko, okay. Tinignan niya ako. You smell good. Sabi niya, oh, you smell good. Sabi ko, thank you. Inalis niya yung kanyang eyeglasses. Tapos sinabi niya, see my eyes. Ang ganda ng mata niya. Kasi yung nagustuhan niya sa akin din nung una, yung eyes ko daw. Ako din naman, nung tinignan ko siya, ang ganda ng mata niya. Tapos alam mo, nung time na yun, yung shave. Talagang fully shave siya. Sabi ko, ang bata, ang cute naman, yung ang liit na mukha niya. Sabi ko, ang cute naman. Sabi niya, shall we? Sabi ko, yeah. Tapos nandun tayo sa Castle Hulsrat. Sabi ko, ganun. Sabi niya, so kasi inilagay niya sa kanyang navigation. Sa dumating kami dun sa castle, nag-ikot kami, naglakad-lakad kami. May araw, pataas yung araw. Umpisa na siyang sabi niya, oy, naiwan ko yung sabi niya, yung sombrero ko. Sabi ko, ay, huwag kang mag-alala, may jacket ako. Kasi may dala ko yung maong ko na jacket ng time na yun. Sabi ko, sabi ko, itakip mo sa ulo. Sabi niya, you're so sweet. Sabi ko, hindi, kasi kalbo nga di ba? Sabi ko, kung tumat sa'yo yung sun, ilagay mo sa ulo mo. Sabi niya, no, it's okay. Nag-uusap kami kung ano-ano na pag-uusapan namin. Umakyat kami sa hagdanan. Tapos, ako yung unang umakyat. Hindi niya ako hinawakan. Pero pagbalik, nung pababa na kami, sa kanya ako tinanong, sabi niya, can I hold you? Sabi niya, kasi gusto niya akong alalayan sa pagbaba. Kasi nabanggit ko sa kanya na pagpataas yung hagdanan, wala akong problema. Doon ako may problema kapag pababa kasi kailangan kong i-hold yung weight ng katawan ko. So, yan, tanda niya yun. Kaya sabi niya, can I hold you?
Doon niya na ako hinawakan, inalalayan niya ako. Hinawakan niya ako dito sa may kamay ko. Inalalayan niya ako. Are you hungry? Sabi niya ganun. Tinanong niya ako. Sabi ko, ako, gutom na rin ako ng panahon na yun. Sabi ko, yeah. Hindi ako nagpaano-ano nag-inner talaga kasi sabi ko, yeah, I'm hungry. Habang naglalakad kami, napadaan kami sa isang restaurant. Tapos, meron doong matanda, dalawang mag-asawa yata na matanda. Pagdaan namin, panay kaway. Panay kaway sa amin, hi, come. Parang yung dalawang matanda, parang ewan ko na isolate din siguro dahil sa corona. Nung nakita kami, ang saya-saya nung matanda yung babae. Yung lalaki, nakaupo lang. Yung babae, sabi niya, hey, come. Sabi niya, ganun. Nakangiti siya. Talagang, ang gaan ng vibes ng matandang yun, ng araw na yun. Ang gaan ng vibes. Na, alam niyo yun, mapapifeel mo na, you are in good hands. Parang ganun. Kasi yung that time talaga, ang pinagtiwalaan ko talaga is yung vibes niya eh. Di pumasok kami ngayon. Nung papasok na kami, yung matanda tumayo, lumapit sa akin at hinawakan ako dito. Corona pa din ang time na yun. But hindi ko siya ininda. Hinawakan niya ako dito. Sabi niya, ang ganda ng girlfriend mo. Ano ba yun? Nag-German siya. Sabi niya, ang ganda naman ng girlfriend mo. Ganito pala. Nagtanong yung matanda. Sabi niya, taga saan kayo? Tumagot siya. Si Habibi, sumagot siya ng, she come from Grevenbosch. And I come from, sinabi niya yung city niya. Tapos, nung sinagot niya na I came from Grevenbosch, nagtanong ulit yung matanda. Sabi niya, nagtatrabaho ka ba sa kindergarten? Nagtatrabaho ka ba sa kindergarten? Sabi ko, hindi. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, ikaw, saan ka nagtatrabaho? Sabi ni Simon, yeah, I'm working in Siemens. Siemens po, nasagot na po yung tanong niyo kung anong trabaho ni Habibi. Sa Siemens po, nag-build po sila ng train. ICE, regional train, yun, yung mga tram, yun po ang binibuild nila. Nag-i-install din po sila ng mga electric materials. Sabi niya, yung asawa mo, una girlfriend lang, maya-maya asawa na. Sabi niya, yung asawa mo, anong trabaho? Ewan ko talaga ng araw na yun, napakasaya lang. Tapos ako tahimik lang ako, nakaupo ako. Tapos, maya-maya, nagkaroon ng problema kasi nung inihintay namin yung order namin, lumapit yung waiter. Hinahanapan kami ng vaccine card. Wala kaming vaccine card pareho. Sorry, pasensya na pero hindi pwede kasi baka may mag-check Kasi kinokontrol kasi yan. So, ang nangyari, tumayo kaming dalawa. Yung matanda. Sabi niya, naku, hayaan mo na, come. Hayaan mo na sila. Syempre, naintindihan din naman namin na yung may-ari ng restaurant, ayaw din na magkaroon ng problema. Kasi pagka nagkataon na nahuli na nagpapasok nga siya ng unvaccinated, magkakaroon siya din ng penalty. Siya ang kawawa, hindi kami. So, wala kaming choice. So, lumabas kami. Pero, nag-order na lang kami ng pagkain at binitbit namin palabas. So, ngayon, naghahanap kami ng mauupuan. Maghahanap kami ng makakainan. May nakita kaming yung parang bank ba? Upuan na kahoy. Sabi ko, dito tayo. Sabi niya, yeah? Are you sure? Sabi ko, yeah, dito. Sabi niya, okay lang sa'yo. Sabi ko, why not? Come. Sinundalo na ni Oy. Wala na yung RTA. Umupo kami doon sa may bangko na yon. Alam mo yung harap noon match. Ano ba tawag doon? Putik. Harap noon ay putik. Putikan. Lapok. Kumakain kami doon sa harap ng lapok. Ayoko. Punta tayo sa car. Sabi ko, oo. So, sir, pagkatapos nun, nag-drive na kami, umuwi na kami, inatid niya na ako doon. Hinatid niya ako doon, nililigaw ko siya, hinatid niya ako doon sa tapat ng bahay ko, kundi yung medyo may distansya din, doon niya ako ibinaba. So, sa mga nagtatanong po pala, kung paano ako nag-survive dito, kung may trabaho ako, sad to say, hindi po ako allowed na magtrabaho. Noon po, napaka-determine ko po na sabihin sa office na kaya ko, magtatrabaho ako, kaya ko, bigyan niyo ako ng chance. Pero ngayon po, I realize na it doesn't
bring any good kasi sa sitwasyon ko dito kapag ipinilit ko yung gusto ko kasi unang-una mahihirapan ako. Pagka po nagkaroon ako ng trabaho ay maalis po yun. So yun po, ang source of income ko po dito ay pension ng asawa ko. Since hindi po sapat yun since hindi po sapat yun para sa minimum cost of living in Germany, dinagdagan po yun ng government. So, yun po ang aking source of income. Yung pension ng asawa ko, tapos dinagdagan po ng konti ng office. Okay naman, nagsusurvive naman po. Ang mahirap nga lang, ang medyo mahirap lang po para sa akin ay yung pong hindi po ako basta-basta makauwi ng Pilipinas dahil nga po sa yung pong natatanggap ko po ay enough talaga for cost of living here. Nasagot ko ba lahat ng mga tanong nyo? Sandali lang. Yun. Paano mo nakilala si Habibi? Nasagot ko na. Anong trabaho ni Habibi? Nasagot ko na. Paano ka nag-survive sa Germany? Nasagot ko na. Ano ang source of income? Nasagot ko na. Bakit di mo dalhin ang anak mo sa Germany? Noon pa po yun gusto ng asawa ko na dalhin yung anak ko dito. Kaya lang po, nung umalis po ako sa Pilipinas, yung anak ko po that time is 16 years old. Malaki na po ang anak ko that time. 16 years old na po siya. At puno ng certificate of German. Yung anak ko ng time na yun, kailangan na mag-submit ng certificate of German. Kaya hindi na po namin nagawa yun. I hope po na nasiyahan kayo sa ating vlog ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong panonood sa aking vlog. Sa mga comments nyo po, thank you so much. Huwag kayong magsasawang panoorin po. Nabasa ko po lahat ng mga comments ninyo. And thank you so much.